Let's have a quick heart check. When was the last time you prayed without rush, without multitasking, without just repeating words? Be honest. Kasi kung minsan, when we are praying, especially Our Father, yung isip natin malayong kung saan-saan tumatakbo. Sa mga bills natin, sa mga bayaran natin, sa mga utang natin, sa mga kung saan-saan. Paano kung ang hinihingi ng Diyos sa atin pag tayo nanalangin ay hindi yung maganda ang ating prayer, mahaba o tama yung grammar, but He's just asking our relationship, our heart. In the gospel today, Jesus speaks about do not keep bubbling, sabi niya. And when you are bubbling, when you are asking, kahit paulit-ulit, do you know that your Father knows already what you need before you ask Him? At dinugtong pa niya yung panalangin na dasal na Our Father, Ama namin. At dito sa Ama namin mayroong siyang idinugtong doon na sabi niya, patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Forgive us as we forgive those who sin against us. Na ibig sabihin, prayer and forgiveness ay laging magkarugtong. Walang silbi ang prayer natin kung hindi tayo nagpapatawad. Bakit? Because forgiveness is the door to our freedom. Ito yung nagbibigay sa atin ng kalayaan para maranasan natin ang buhay na may kaganapan, may kapayapaan, may kagalakan. Kaya God has given us the choice to, in our prayer, wag lang yung basta sinasabi lang natin. Kung minsan nagiging routine na lang. Hindi na natin iniisip yung sinasabi natin, memoryado na natin. Pero ang gusto ng Diyos ay yung galing sa ating puso, yung ating relasyon sa Kanya. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma, ito yung pinatutuunan ng ating simbahan na sa pagbabalik loob natin sa Diyos, mahalaga na tayo ay magpatawad. Hindi lang yung alam natin na isa sa mga gagawin natin ngayong Kwaresma ay yung fasting, yung almsgiving and prayer. Pero dito sa prayer ay napakabigat dahil kailangan tayong makalaya. Kailangan nating palayain din yung mga taong ayaw nating patawarin. Kaya ang hamon ng Diyos sa atin ngayong Kwaresma ay magpatawad. Patawarin na natin yung mga taong matagalan nating hindi kinakausap. Tawagan natin yung mga taong ayaw nating tawagan sapagkat ito yung paraan para marinig ng Diyos ang ating mga dasal. Kaya hilingin natin sa ating Diyos na tayo ay samahan at tulungan. Panginoon, hindi po namin kaya magpatawad kung wala ka sa aming buhay, kung hindi mo kami samahan. Kaya hiniling po namin na bigyan mo kami ng lakas na magdesisyon para magpatawad dahil ito ay para sa ikabubuti rin namin at ikabubuti ng mga nakaaway namin. Ito amang aming kahilingan sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus kasama ang Banal Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Hiniling ko lang po na ibahagi po natin ang ating gospel reflection para marami pa po ang mabless. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin nating viral ang salita ng Diyos. At kung merong isang salita na gusto nating ilagay dito sa comment, lagay natin yung pagmamahal o salitang pagpapatawad. Love or forgiven. God bless po sa ating lahat.